yan, meron tayong isang pasyente rito. Toyota to. Yan. Ayan, Toyota siya. 1.6. Ano yung pagka-Toyota to? Corolla. Ayan, 2000 ano to? 2014 sabi ng customer, no? So ayan, papalit tayo ng, so ito yung transmission niya. Ayan. So ito yung pinaka transmission niya. So ang complaint ng customer dito, so isang buwan pa lang, so bago pa nga, isang buwan pa lang daw nagpapalit na siya pero tumatagas. So ito yung langis niya. Isang buwan, hindi ako naniniwala na isang buwan kaya mong sunugin to ng basta ganito na lang, no? Wala, siguro ano to, higit pa, kasi itong hirap natin, wala tayong history. So ito yung kanyang pinaka oil pan. So yan, so advice ko rito kasi ang suspect ko rito, it's either na may tama yan dito or dito sa pinaka drive plug niya. Kasi bakit ko nasabi, kasi nung kinonsolve ko to kanina, pinunasan namin yan, so wala pang 3 minutes may gumagapang na. So hindi ko matiyak kung dito dumaan sa ilalim dito, basta itong groove na to nandito siya, no? Kaya itong gasket na to, hindi ako nagsususpect dito. Yung may nasa na yung may gasket to, hindi ako nagsuspect dito na dito siya dadaan. So ito yung gasket niya. So positive nga na bagong palit, kasi kita naman natin sa ano video, ay ang kapal pa nito, ang kapal pa niyan. So so hinatulan lang ni boss ko ng palitan na lang kaagad para wala nang ano. Pero ito total kasama naman sa package deal niya, so palitan na rin natin, ano. Kaya tayo, pag nagpalit tayo dito, make sure na yung ating drain plug na yan, mas better palit tayo ng bago. So yan, pag naglinis naman tayo ng ganito, yan, yung ito magnet yan, magnet po yan. Ayan po yung mga sumasala na, kita nyo po yung sa kamay ko, yan, dumi po yan, nanggagaling sa gear natin. So no, so kasi po yan, may filter po yan dito. Ito po ang filter ng transmission natin. So ito, so yan, tatanggalin nyo lang itong 3 bolt na yan, so mabubunot nyo na yan, no? Sa oil pan naman, ito lang naman yung tornilyo yan, yung paikot na yan, yan, gis lang po yan, yan, 10 lang po yung size nyan, so madali lang magpalit, no? Tapos ito lang, kung gusto nyo gusto nyo mag-replace nito, filter na to, every 70,000 po tayo magpapalit nito. Yan, hanggang 80, sa agaran po tayo sa 80,000, no? 80,000 kilometers. Yan, kita nyo may filter po yan, pero hindi niya talaga totally nasasala, na sasaig na talaga, no? May tumatalon pa rito dito sa ating magnet. O yan, no? Kita nyo yung magnet na yan, ano po yan, parang bakal na maliliit yan, parang or sa ano yan, parang ano, ayan, no? Parang ano siya, pero pag ginalas mo siya, parang ano siya, parang liha. Parang liha siya. So yan, ate, mamaya papakita ko rin sa inyo kung paano kami magkabit, paano kami ano. At isa pang tip, pag tayo ay kagaya nito, ang model nito ay 2014. So ano nang taon tayo ngayon? 2024 na, no? Pero ang advice ko sa mga ganito, tago nyo muna to. Ito, kaya pinasahod ko ito, kasi pag dumating yung time na nagpalit tayo ng buong bago, minsan umi-slide siya, yung parang tinatawag natin na nag-a-ice sa sigera siya. Yan, nag-a-ice sa sigera siya. So pag nag-ice sa sigera siya, mas better siya na
magbalik tayo ng 2 litro na luma. Kasi pag pinalitan natin ng buong bagong langis yan, tapos pag tumatakbo tayo sa ganyan, sa karsada na ganyan, gumaganyan-ganyan po yung itong sasakyan natin na to, ay parang yung tinatawag nga nila na pasikad-sikad ba. Ayan, pasikad-sikad. Sumisikad siya. Ay mas better po na mag-remove ka ng 2 litro or 1 litro na bago, magbalik ka nito. Ibalik mo yung 2 litro, tapos after ng ilang mga 1 week, magre-remove ka uli dito ng langis ng 2 litro, ipapasok mo uli ng 2 litrong bago hanggang makuha mo yun. Uulit-ulitin mo lang yun. Paulit-ulit mo lang ginagawa yun hanggang makuha mo yung pagkapula niya, no? Kasi yung dumi, nakakatulong din yun para kumapit yung ating para hindi siya mag-ice sa sigara, yung tinatawag nila. Yun po yung aking mga tip dyan, no? Yan. So ingatan lang po natin yung mga wear na yan pag tayo ay nagbabaklas ng ganito, at napakaselan po niya, no? Ito po ang automatic transmission, napakamahal nito, kaya ingat, doble ingat po tayo. Kung hindi kayo sanay, mas better na advice ko, pumunta kayo sa mga technician nyo o sa mga mekaniko nyo. Marimar, alam mo, itong liit na tong gear na to, yan, kita nyo yan, yung liit na yan, napakamahal po na yan pag bumili tayo ng pag nakadamage tayo dyan. Kaya ito, ang pagtatrabaho namin dito, hindi kami ura-urada, no? Pero ang Toyota naman, sa aking experience ko, hindi ako masyadong nagbaback job dito sa ganito, sa gear. Kasi ang Toyota, trusted ako sa Toyota talaga, na quality talaga, magaling ang nila, ang gawa nila. Pero syempre, nasa kumpanya tayo, kaya mas safety mo lang yung trabaho mo, yun lang. Yun, isa-safety mo lang para para hindi ka mabakjaban. Yan. Dapat alam mo rin yung pagka ganun ang trouble na ng sasakyan mo, alam mo na kung paano yung second move mo kagad. Yan. Kaya napakaselan po nito. Yan. Kaya iingatan po natin yan. Yan. Kaya lang yan tumulo-tulo hanggang masait kasi nag-aantay pa kami ng pyesa. Ayun. Ayun. Yun po ang aking mga tip dyan sa mga ang sinasabi naman na ATF, meaning ng ATF po ito, kasi ang ginagamit natin sa mga gantong Toyota ATF, automatic transmission. So may mga CVT type naman na mga continuous variable, yun, parang ganun yung meaning niyan, yung CVT type. Ang CVT type naman ay mas maselan po yun. Kukumpare mo dito, i-compare natin silang dalawa, itong automatic transmission versus CVT type, no? Tapos ang palitan po naman ng filter at langis natin, sabayan po lagi yan, nasa 70 to 80 sagaran po yun, 80,000 kilometers. Kaya mahalaga po yan na namomonitor nyo to, no? Kaya bakit pa kung question sa akin, bakit pwede naman ang nakalagay naman sa diagram o sa recommendation ng Toyota ay hanggang 100 to 90. So ganito po yung explanation ko dyan. Especially po kapag po parking po kayo, tumigil kayo sa isang department store o sa traffic, hindi nagra-running po yan. So umi-engage po yung ating langis, umiinit po yan kahit po nakaparking tayo. So ngayon, pag ikot po nyan, hindi po mababasa, hindi po marireading ng odometer natin. Kaya yun po ang lagi kong ina-advise sa mga customer ko. Bakit? Sasabihin niya, bakit pwede namang 90 o pwede namang 100 pa? Pwede po yun. Ang problema naman po nun, ang tanong po dun, kapag tumigil ka sa isang department store, minsan hindi ka nagpapatay ng makina o natatraffic ka, bago mo ma-reach ang 70,000 o 80,000, napakatagal po nun. Halos kung medyo hindi ka masyadong palabayahe,
di ba? Ay taon po yun, taon mga ganyan mga abutin niya, no. Hindi po tayo bibase sa taon, sa buwan. Magbe-base po tayo sa kilometer lagi. Para po tayo mag-replace nito para for the safety ng ating automatic transmission. Kasi po masakit po sa bulsa yan. Talagang pag mahina-hina ang wallet mo ay nako, didigmain ka talaga na sa gastusan yan. Maraming umaaray dito compared doon sa makina. Mas masakit po ito pag ito po ang nagka-problema. Kaya iyan po ay dapat, kung gaano mong kamahal yung ex mo, ganun higitin mo pa yon pagmamahal mo. O yan, isa pa, pumarking ka, pag sa garahe mo, biglang may tumawag sa'yo. O di ba, may tumawag sa'yo, nag-uusap kayo more or less 1 minute. O isang oras kayo, nag-ubing kausap ka, importante yung calling mo, sinagot mo. So, tumatakbo yung, syempre, nasa loob ka ng sasakyan, mag-aircon ka, nagra-running siya, pero naka-stop yung yung sasakyan mo, nagra-run siya, hindi niya marireading nung odometer mo sa taas ang kilometer. So, ilang beses mo yun paulit-ulit mong gagawin. So, kaya po mas nare-recommend ko lang talaga hanggang 80. Sa agaran po tayo sa 80. Yan, tulad nga po ng sinabi ko, ito po yung pinaka-utak niyan. Yan. Ito nyo po yan. Yan. Hindi po ako expert sa transmission pero hindi rin po ako masyadong expert. Hindi ko po sinasabing magaling ako sa transmission. Pero based sa aming seminar, hanggang dito lang po kami talaga. Yan, hanggang filter lang kami. Pagdating na dito na ang troubleshooting na dito, pag dito na, kumukuha na kami ng specialist. Meron na kami mga specialist niyan. Yan. Yan, may mga kanya-kanya po kaming linya, no? Kasi ako hanggang langis lang ako, langis ng makina, langis ng transmission, yung ATF, yung automatic transmission at saka CVT type 'yon. Kapag naka CVT type naman po kayo, medyo careful po kayo din. Mas doble kayo dapat na mag-iingat kasi mas napakamaselan po ng Ang tanong, ang CVT type ba pwede ba nating ilagay dito? Ang sa amin pong based sa aming seminar, sa aming mga training, hindi po pwede. Hindi po sila pwedeng pag-swapping po, no. Hindi po siya pwede. 100% po magkakameron po tayo ng problema sa transmission natin, no. Kasi mas pang fitness ng mas maano siya. Kumbaga sa parang manipis siya masyado ang pagkalagis niya. Ito medyo ang fitness ito medyo makapal. Ang fitness ng langis niya makapal po siya. Kukumpare natin doon sa sa CVT type. Ang CVT type kasi para siyang wala na siyang iniwal sa pagkalangis ng para siyang mandilaw-nilaw. Ito pula, no? Pero kadalasan po ang gumagamit ng mga CVT type ng mga Nissan at saka mga Honda, mga ganyan. Kadalasan ang gumagamit niyan. Ang mga Ford naman, Ford, Toyota, kadalasan mga ATF po sila, no? Kaya ang pagsasalin po na natin ng langis, ayan, wag po kayong magbida-bida, wag po tayong magdulog-dulungan. Always ko pong inirecommend sa inyo na pumunta po kayo sa trusted ninyo, yung pinagkakatiwalaan po ninyong mga mekaniko o technician nyo pagdating sa ganito. Yan, especially po sa mga kababayan ko na sa Pilipinas. Ayan, kasi ito dito sa Saudi Arabia talagang ang sasakyan dito naglipa na talaga. Halos isang Saudi may 5 sasakyan. Ayan, excuse me. Ayan, sige, mamaya papakita ko naman sa inyo. Ayan, medyo fast forward na tayo, no? At fast forward na tayo at mamaya at nag-aantay tayo ng spare parts, no? Ayan, ito linisin lang po nating mabuti to. Ayan, so yan, tingnan nyo po yung niya, yung dalawang magnet niya. So ito ba, pinunasan ko yung isa. Yan, dilinisin nyo rin po yan. Yan, kung mapapansin nyo po sa labo ng camera po yan. Pasensya na po kayo sa camera ko, napaka-old, 2017 pa tong aking cellphone na to, hanggang hindi pa makabili, no? So yan, kita nyo po yan sa camera na yan. Ayan po yan, dumi-dumi na yan. Yung gagaling po yan doon sa loob ng transmission natin.
So pag sumarkulot yan dito, pagka medyo may bakal-bakal yan, so didikit po yan dito sa magnet, hindi na po siya makakaalis. Instead na pumunta pa, umakyat pa siya sa taas, yun po yung trabaho nito, yung magnet. Kaya wag nyo pong aalisin yan, no? Malaki pong itinutulong yan sa ano natin, sa ating transmission, no? So yan, kita naman natin na sabi nga niya 1 month lang kapapalit niya. Hindi po ako naniniwala, at siguro more or less nasa ano na to, more or less nasa 4 to 5 months na to, no? Kasi medyo mapulap, maano na siya, masunog-sunog na siya ng konti, no? Tanong, sa mga video ko, may mga past video ko pa, meron ba tayong ano, pwede ba yung advisable ba na ipa-flashing natin to? So para sa akin hindi, no? Ito napa-flashing po to. Meron po tayong tinatawag dito sa makina natin na to, meron po tayong tinatawag na mga OBS namin dati, ayan, Bilstein tinatawag namin from America, na mga pang-flashing dito. Lilinisin namin yung loob ng makina mo with machine, pero dito wala po kaming recommendation na ganyan, no? Siguro wag dumating natin kung mate-training namin, kung magbibigay sila ng machine, pero hindi po talaga advisable ito, no? Basta replacement lang tayo ng replacement yan, every 80 to 70 yan, depende po sa ano natin, sa mga takbo-takbo natin, yan, okay po yan. Ayan, at pause muna tayo at tayo ay antay na, habang nag-aantay ng spare parts, no? Ayan, dumating na yung ating ano, yan, ganyan lang pagkabit ng yan. So, yan. Wala naman, hindi naman kayo maliligaw dyan pagka nagkabit kayo ng ganyan. Yan, o, diba? Kasi sukat na sukat talaga yan. So ganyan lang ang pagkabit niyan. Tama nyo lang sa mga butas na yan. So ayan na yung ating ano. So ito naman ang ating ginamit na yan, automatic transmission fluid. Yan, manufacture ng Toyota yan. So ganyan yung ating gagamitin sa kanya. Ito naman talaga ang mas recommendation ni Toyota, no? Yan, ATA. Yan, automatic transmission fluid ng meaning yan, no? So ito, wag nyo ilalagay lahat to, no? Kasi yan, nakadefinite yan sa mga model natin. Siguro ito mga nasa kulang-kulang tatlo to, pero tatry natin kasi yan, ito naman gatong sasakyan, hindi naman kayo maliligaw dyan kasi ito ay may dipstick to, no? So basahin nyo lang ng mabuti yung sa dipstick na may ipapakita ko. May naka-indicate naman doon kung malamig yung makina natin or mainit, saan tayo magbe-base, no? Yan. So sa pagkakabit niyan, yan. Yan, nakakabit niya na. So yan, pagkakabit natin yan, so tamang higpit, yan. Para yan, lagyan nyo lang muna ng ibang bolt, yan. Yan, tapos ikakabit natin muna natin lahat, no? Ayan. So ganyan lang muna ang pagkakabit niya, no? So yan, hantay nyo lang, ayan, para shoot sa butas, no? Bago nyo higpitan. Ayan. So ito lang yung mga tornilyo yan, nasa gilid na yan. Nasa gilid lang na yan. So yan, kung mapapansin nyo dito, tatama tayo dito, no? Dito. Natin maano. Ang technique dyan, so gagamit kayo ng, kailangan meron tayong tinatawag na universal, no? Ano yung universal? Yung parang ganito. Ganito na talaga. Kasi ito, kailangan nyo to pag magbabaklas kayo, kasi ito magpo 45 degree natin, nagaganyan natin siya, meron siyang ikot na ano, ganun. So naibibigay natin yung kung ano yung position na gusto natin. So kailangan natin yung gumamit yan. So ang ginagamit lang namin, ganito lang kalit. Yan, ganitong socket lang. 10mm ang ano niyan, 10mm ang sukat nito, yan. Yan, kasi ito, pansin nyo ito yung problema nyo dyan. So pwede naman natin remove, pero syempre kami dinudukot na lang namin. Sana all, sana isa magdumukot, sana all may nadudukot, sana all
may nagpapadukot. O, parang ganun lang yun. Ayun. So kasi pwede ngayon nyo, yung kamay ko, hindi naman papasok na ano dyan. So, yun. So, yan. Sa paghihigpit naman, guys, sa paghihigpit lang, smooth lang. Hindi yan kinakarir. Yan. Kung napapansin nyo, tapatan ang paghihigpit para yung lapat yung gasket niya, no? So, para siyang doon siya nagumpisa papunta rito, yun. Tapos parang siyang pa-cross, pa-X, pag ganun. Hindi siya straightan. Ibig sabihin, nag-umpisa ka dito, paikot. So, wag ganun. So, tapatan tayo. Ayun. So, tama yung paghihigpit niya. So, okay yan. So, yan ang isa sa mga training natin. Yan. Si Mr. Davis. Yan. So, ganun lang yun. So, sana huwag na siya mag-leaking, no? Ganun lang paghigpit niya, guys. Oh. Saktong higpit lang. Hindi yung masyadong malakas ang higpit, no? Kasi pag hinigpitan niyo ng luluwa to. Yan yung bagong gasket niya, luluwa niya. So makakadamage tayo na. So kaya sakto lang dapat ang higpit. No? Yan. So ayan, sasali na tayo. So ayan, salin tayo ng 3 litro muna. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. So dito, papansin nyo yan, napaka-importante yan, dapat alam natin yung yan, cool and hot. So yung Tagalog at saka English, mainit at malamig. So pag mainit ang ating makina, so nandito yung dito tayo magbe-base. Pagka yung malamig, galing tayo sa garahe o magdamag na nakatigil, dito tayo magbe-base. No, yan. Alam nyo na yan, importante yan. Dapat hindi yun hindi basta yung group na yan, hindi lang basta naka-design yan. May ibig sabihin po yan. So yan, sa kagaya nito, so salin lahat, na-drain lahat, yan. Na-drain ko lahat yung niya. So maaaring 3.5 po yung papapasukin natin dyan. So hindi naman kayo maliligaw kasi meron tayong tinatawag nito. Tipstick na yan. 3.5 ba? 3. Put 3. And check. Ayan. So yun. Change the gear, Raymond. Change the gear. Put the gear. Ilagay mo lahat sa gear kasi na-drain lahat yan. Ipasok mo sa lahat. Pasukan mo lahat ng kabyada niya. So yun, pagka ganyan, no? So kagaya yan, mayroong tao sa loob yun. So yan, dito nyo, i-engage nyo yung gear niya sa drive, parking, neutral. So iaano nyo yun. Yan, para pasukan siya ng yun. So kita natin, so yung rubber mount niya may another problema pa rin, yun. Pero malakas ang sikad. So, then put the P. Parking. Parking. Yan. Parking? Yan. So yan, magte-test tayo habang tumatakbo yan. So yun. So ganun lang ang natin, pag-replace ng langis natin. So good, nagas. So yan. So meron siyang dipstick. So yan, hindi kayo maliligaw dyan. No? So ganun lang yung yan. Thank you sa pagpanood nyo sa vlog ko, no? So may meaning pa rin pala yan, yung WS na yan, isa pang tip yan, nasa dipstick yan, basahin nyo na lang. Merong nakalagay yan na Toyota yung ganyan, ATF to WS, naka-indicate din yan doon sa dipstick niya. So hindi ko na makuha yung dipstick kasi nagsusukat pa kami. So yan. So yun lang, sige. Kailangan to guys, itong ating transmission, hindi ito nakukulangan, hindi rin ito nalalabisan, no? Hindi pwedeng sumobra yan, hindi pwedeng kulang. So tulad ng sinabi ko kanina, napakamahal po ng transmission. Nako po Mario Joseph, kayo po ako na nagsasabi sa inyo na matakot kayo. Nako, hindi po biro ang gastos dyan.
Maliang ka na ng ano, Tuloy ka lang. mawalan ka na ng aircon. Ayan. Tuloy. Magpa-top overhaul ka na. Pero wag lang talagang transmission. Sus Maria Joseph, Ginoo San Piso mo. Talagang ramdam mo talaga yung gastos dyan. Ha? So ayan. So ayan, titingnan natin kung ilan pala yung tira para may idea din kayo, no? Sige. Kasi ito ay 2013 model. So hindi sila magkaintindihan dalawa. Ewan ko kung ngayon parang nga naman wag daw tumulo yun. So yun. Nagas? Good. O, tataas yan. Yes. Kalas. Badin tartip. Mapirakip kulo ha. Ilan na ba? So, ang natira hanggang dito lang. Yan. Siguro mga 1 liter. Siguro, kung kulangin man kami, kalahating litro na lang. No? Yan, kalahating litro nandito. So, ayan, may guide na kayo na magtira muna kayo dito. Tapos painitin nyo yung makina. No? Kung mag-aabi man kayo, o ate ka. Di pala, yung abi kasi dito sa Arabic, dagdag. Kung magkadagdag tayo, dagdagan nyo na lang. No? Tulad ng sinabi ko, hindi pwedeng makulangan, hindi pwedeng sumobra. So painitin muna natin. So okay na naman yan. Ayan, thank you sa pagpanood niyo sa aking vlog. Ayan. Thank you very much and God bless.